Kahahatid ko lang guys kay Khalid and ipakita ko lang sa inyo tong aking pinrepair na ulamin. Ito siya, maliliit yung gayat nito, ayan. Puro beef to. Binabad ko na siya kasi para sa aking beef tapa. Ayan yung iuulam ko mamayang tanghali. Pwede na yan mamayang tanghali. Maaga pa naman kasi. Ito naman, hiniwa ko siya ng maninipis din. Ayan, ganyan. Para naman to sa lulutuin ko na bistik Tagalog. Dadamihan ko ng maraming sibuyas. Tapos ito naman ay hiniwa ko lang ng ganyan, nakalalaki. Kasi gagawin ko naman to na beef apretada. Pero sa isang araw na. Ayan, lalagay ko siya sa freezer. Naihatid ko na si Khalid and ako ay matutulog muna kasi si Ali naman ay 1 PM pang pasok. So, yeah. Naalala ko, ibinaba ko pala from the freezer yung natira ko na ground beef na niluto for empanada. Kasi nag-empanada ako last 3 days yata. Maraming natira. So, gawin natin ulit empanada today. Ayan. Sabi ko matutulog ako pero hindi na ako natulog. Kasi para mamaya luto na. Hindi ko na siya gagawin pag nandito si Khalid. So, gagawa ako ng empanada dough natin. Yung dough na ginagawa ko guys is ano siya, flaky. So, 2 cups ng flour. Ayan, sa iding ko. Hindi ito madumi ha. Ganyan lang talaga yan. Lumang lalagyan. So, meron ako ditong bago. Salin ko dito. Ayoko nung yung parang matigas. Ay, nahulog kayo! Nahulog kayo! Nakapatong lang kasi kayo guys. So, nahuhulog. Wala akong magandang holder ng cellphone. So, pinapatong-patong ko lang siya. So, 2 cups flour yung aking gagawing dough sa ating ay! Okay lang yan. Okay lang yan. 2 cups. May natirang konti. Lagay na natin lahat. Ayan. 2 cups flour. And then, we need 2 tablespoons ng sugar. Ganyan. 2 tablespoons. Half a teaspoon ng salt. Pero tablespoon yung gamit ko. Tansya-tansya na lang. Half teaspoon. Tapos, half teaspoon ng baking powder. Tansya-tansya na lang yan. Ayan. And then, kailangan natin ng cold butter and cold water. Pero meron ako dito margarine. So, 8 tablespoon ng cold margarine. Tansya-tansya na lang din. 2, 3, hindi ko magsak. 4, 5, 6, 7, 8. O, diba? Tansya-tansya. So, i-mix-mix ko lang siya ng maayos bago ko ilagay ang cold water. Ayan. Hindi. Wala kung makita niyo ako pag tumayo. Pero, mix-mix lang natin siya. Malinis ang kamay ko, guys. Mix-mix lang.
Hindi ko alam kung nakikita nyo ako, guys. Pero dapat ganito yung maging itsura ng, kita nyo ba? Ng ating flour. Ayan, yung buhaghag. Buhaghag siya. This time, kailangan nating ilagay na yung ating cold water. Yung cold water naman is 6 tablespoon yung inilalagay ko. 6 tablespoon ba? 1, 2, 3. 3 muna. Halu-haluin. Bago ilagay ulit yung 3. Kapag tuyong-tuyo pa siya, kasi depende sa flour yung gamit eh, pwede nyo pang dagdagan ng tubig. Ayan. Tapos saka natin siya kamayin, haluin. Sana nakikita nyo ako, no? Medyo napadami yung flour ko kanina na nalagay, diba? Kasi ay! Ang kalat. Ang kalat kong gumawa. Dagdagan natin ng tubig. Kasi, ayan, sobrang dry pa niya. Basta tansya-tansya lang. Ayan. Nilagay natin ng cold water. 8 na to. 8 tablespoon ng cold water. Kailangan hindi siya yung basang-basa, ha? Kasi, kailangan mag-i-stick lang siya together. Yung lahat ng powder. Hindi siya kailangan ng malagkit, na basa. Ganun, hindi. Napadami yata yung aking flour. Kaya medyo marami yung aking water na nailagay. Dagdagan ulit natin. Kailangan lang siyang mag-stick together, lahat, ganyan. So, hindi naman siya kailangan imasan ang sobra. Yung ganitong texture is okay na siya. Ayan, kita nyo ba? Okay na yan. Babalutin ko lang siya ng plastic. Tapos, i-rest lang natin siya ng mga 10 minutes bago natin balutin yung ating bago natin siya lagyan ng palaman. So, maluluto ko to bago ko masundo si Khalid. Maaga pa eh. Ay, makisama ka naman. Ayan. So, yan lang. Balutin lang natin siya. Hindi ko na siya ilalagay sa ref. Yung iba nilalagay sa ref for 10 minutes. Ako hindi na, dito lang. Malamig naman yung panahon. 10 minutes. Then, pwede na nating lutuin. Naka 10 minutes na people. Nakalimutan ko. Maglalagay pala tayo ng mozzarella cheese para mas masarap ang ating empanada. Meron pa akong mozzarella cheese na natira pa. So, siya nabibigyan. Ay! Umiibo kayo. Anuhin ko muna to, ha? Baka magpatak na naman yung cellphone. So, natapos ko na ang ating cheese. Ayan. Hindi ko nilahat kasi meron akong paggagamitan nito. Tapos, okay na yung ating dough. Isalin ko lang to. Okay lang kahit di ko na isalin. Itong ating beef
Ito pala ang aking palaman ay ano lang siya, ground beef. Tapos, nilagyan ko lang siya ng green peas, patatas. Tapos, ginisa ko lang siya sa ano, sa onion at saka sa garlic. Ganun lang. So, kuha lang ako kaunti para dito sa aking chopping board. Para hindi ba dumikit. Kailangan ko pala ng ano, kutsilyo. Wait lang. So, ito ating sa chopping board ko siya aanuhin kasi maliliit lang naman yung kailangan. So, hatiin ko lang siya. Siguro makakagawa ako dito ng mga 15 or 16 pieces. Ayan. Hati-hatiin lang. Hindi ko alam kung nakikita niyo ako pero hinahati-hati ko lang siya. 4, 8, 12, 16 pieces yung magagawa ko nito. Wala na siyang ano guys, anong tawag dun? Wala na siyang sukat-sukat. Okay lang yan. Kami lang din naman yung kakain. Nagustuhan to ni Mr. A. Masarap daw. Masarap daw yung dough. Kasi nga flaky siya. So, nakat ko na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 pieces yung magagawa natin. Diba? Madami-dami. Pero, sana maubos ko na itong ano, itong aking palaman. Para hindi ko na isipin pa. Ayan. So, i-flat lang natin siya ng pabilog. Pabilog lang. Kahit yung mga edges niya is ano, kahit hindi siya bilog na bilog, basta manipis, okay na. Ayan. I-try nyo guys itong ganitong ano, ingredients ng empanada dough. Masarap siya. Hindi matigas yung tinapay. Flaky talaga siya. Kagaya nitong ginawa ko, hindi naman siya bilog. Pero, it's okay. Kasi, kayang ilagay yung palaman. Okay lang na hindi siya bilog na bilog. Ayan. Lagyan lang natin ng kaunti. Ganyan karami. Tapos, ay, meron na naman ako nakalimutan. Yung ating ano ba, pang close. Ang ating mahiwagang tinidor. Pang close natin ay tinidor. Ayan. Hindi ko naman siya anuhin. Well, lulutuin ko yung iba, half cook lang. Tapos ilalagay ko sa freezer. Kasi hindi namin ito mauubos. 16 pieces. Hindi namin ito mauubos. Ayan. Ay. Hindi siya perfect yung pagkakabalot. Pero, masarap naman siya. And kami lang yung kakain. Kaya, okay lang. Nung nakaraan, na gumawa ako, pinatikman ko yung aking mga kapitbahay dito. Kasi 16 pieces din yung nagawa ko eh. Yung sa 2 cups kasi ng flour is makakagawa ka ng 16 pieces. Niluto ko siyang lahat, tapos binigyan ko yung aking mga kapitbahay. Eh, nagustuhan nila. Sabi pa nung isang Egyptian dito is para daw siyang sambusa. Hindi naman. Hindi naman siya parang sambusa. Kasi yung ano pa lang, pambalot pa lang niya is, hindi na siya parang sambusa wrapper. Pero para daw sambusa. Siguro yung feeling. Ayan. So, balutin ko lang ito lahat and then, i-deep fry ko na siya.
Kapag nanay ka talaga, tapos yung pamilya mo is mahilig magngut-ngut, kailangan mag-isip ka talaga ng palagi ng iba-ibang maluluto. Ayan. Hindi hindi siya bilog, but it's okay. As long as ma-cover ko yung palaman, okay siya. Mozzarella. Nakakasarap yung mozzarella eh. Nabalot ko na lahat ng ating empanada, guys. Hindi lang siya perfect, pero promise, masarap naman to. So, 16 pieces yung nagawa ko, and magpa-fry muna ako. Medyo maaga pa naman para sunduin si Khalid. Yeah. I-ano natin siya, i-deep fry. Naluto ko na, guys, ang ating empanada. Half cook lang to. Ito yung ilalagay ko sa freezer. Tapos ito yung half cook lang din to. Lulutuin ko mamaya pagdating ni Mister. Para mainit, mamaya ko ulit lulutuin. 5 pieces lang. Tapos ito ay luto na siya. Titikman ko. Pangit to, kaya ito yung titikman ko. Nabuksan siya, pero hindi naman lumabas yung palaman niya. So, yeah. Yan ang ating nagawang empanada. Ako ay magbibihis muna and magsusundo ako kay Khalid kasi mag 3:40 na yata. And okay lang naman, malapit lang naman yung daycare ni Khalid. So, yeah, bihis muna ako. So, bago tayo umalis, guys, tikpan natin ang ating ginawang empanada. Tingnan nyo yung ano niya, yung pinaka-dough niya. Ayan, oh. Flaky siya masyado. Ayan ang cheese. Init. Eh, buhag-hag. Flaky. Ha, init pa. Ang sarap ng dough niya. Next time, ang gagawin ko naman is mozzarella cheese lang yung ipapalaman ko. Tapos, malapad siya. Papalapadin ko. Init. Ang harap. Ang sarap yung dough. Of course, masarap din yung palaman. Umuusok pa sa init. Magsundo muna tayo.